Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga kababayan na karma na. Nako, nabulabog lahat, BP Sara Big pasabog. Nako, yan po mga kababayan ang ating halamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Ayan ako, hello po, para So yan mga kababayan, no, ito, bigyan muna natin ng komento bago po natin i-play yung ating main video, itong mga nagte-trending na balita ngayon. Nabulabog na po ang Kongreso at Senado mga kababayan dito po sa desisyon ng Korte Suprema na ibasura nga no yung motion for reconsideration na baliktarin no yung kanilang naging desisyon. Bawiin ang kanilang desisyon na unconstitutional yung impeachment complaint or yung impeachment article ni against Vice President Sara Duterte. At eto nga mga kababayan, unahin po natin si Lacson. Nako, Lacson mga kababayan, sabi po dito ni Lacson, nako, madrama. Madrama si Lacson. Ang dami mong sinabi, pre. Sabi niya po dito, agree or disagree, right or wrong, just or unjust, faultless or defective. We must accept and respect the Supreme Court ruling on the unconstitutionality of VP Sara Duterte's impeachment case. Ayan mga kababayan. Ang dami. Agree or disagree, right or wrong, just or unjust, di ba? Ang dami niyang sinabi mga kababayan, no? Talaga bang gusto niyong tanggapin yung parang ayaw niyong tanggapin katulad po ni Tito Soto, ayaw niyang tanggapin, no? O hindi raw katanggap-tanggap yung desisyon ng Korte Suprema. Ito naman pong si Tito Soto, napakarami po ng sinabi, sabi po dito sa balita mga kababayan mula po sa News 5, they are not called gods of Padre Paura for nothing, Dapat daw irespeto at igalang ang pagpapatibay ng Korte Suprema sa nauna nitong desisyon na unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon po yan kay Senator Ping Lacson. Ayan, no? Tanggapin nyo na kasi. No? Tanggapin nyo na. Bakit? Sino ba yung ayaw tanggapin yung desisyon? Si Soto ba? Wala na kayong magagawa, no? Tapos eto naman, sa counterpart naman po nila sa Kamara, sa House of Representatives, eto naman po si Chua. Nako, tumahol din. Ito po ang balita mga kababayan, Representative Chua. Hindi sang-ayon sa naging desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa impeachment ni VP Sara. Aray ko po. Di kayo na rin ang maging Korte Suprema, no? Kayo na rin po maging Supreme Court, House of Representatives, no? Iginiit ni Joel Chua, na Representative Joel Chua, na bagamat hindi siya sang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema na nagbasura sa impeachment complaint against Vice President Sara Duterte, igagalang at susundin pa rin niya ito bilang isang abogado at opisyal ng hukuman. Ayan mga kababayan. Ganoon naman pala Ganoon talaga. Whether you like it or not, no? Supreme Court na po ang nagdesisyon, no? At hindi po basta-basta 'yan. Hindi lang po isang tao ang nagdesisyon diyan, no? Ayon kay Chua, naniniwala siyang may sapat na batayan ang naging aksyon ng mababang kapulungan at nananatili ang kanyang paninindigan na kumilos ang Kamara alinsunod sa tinadhana ng konstitusyon. Gayunman, binigyan din niya na bilang isang abogado, nanumpa siyang igalang at itaguyod ang sistemang nakaugat sa rule of law. Ayan mga kababayan, no? So, sang-ayon pala si Chua bilang isang attorney, pero bilang isang congressman, hindi po siya sang-ayon, no? Sa naging desisyon ng Korte Suprema. Dalawa pala ang pagkatao nito ni Chua, no? Isang attorney at isang congressman.
Sa dalawang yan, ano ang pipiliin mo? Yung pagiging attorney mo o yung pagiging congressman mo, mamili ka. No? Para isa lang yung ano namin. Hindi pwedeng double blade dito mga kababayan. No? Ah, Ako po. Nabulabog na nga sila mga kababayan. Ha? Isa-isa na po silang... Marami pa ito magsasalita, hindi lang ito. Ha? Wala pa nga sila yung young guns, di ba? Yung young guns ng House of Representatives. Marami pa diyan. Yung ako pa yung Tingog Party List, hindi pa nagsasalita yata, magsasalita rin yan mga kababayan. So, isa lang po ang ipinapahiwatig nito at ang gustong iparating nito, no? Ay mga law bender kayo, mga bending the law kayo. Diyan po sa House of Representatives because you are not following the rule of law, no? Sabi ni Chua, edi malaking sampal po ito sa kanila. Lahat po ng pumirma against doon po sa impeachment against Vice President Sara Duterte, ito po ay napakalaking sampal sa kanilang pagmumukha. Diba? Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Just comment down below. At eto mga kababayan, nako. Eto, President Bongbong Marcos Jr. at Yussi Claire Castro. Nagdrama. Madrama. Eto, pakinggan po natin at bigyan natin ng reaksyon. Ayan ako, hello po, para... Hindi to AI. Wow, namayot talaga ako. Ako sir, hindi, kasi galing ako Ikaw sa... hindi. Namayot ako. Dahil nga puro sabaw for 3 days. For 3 days. Ayan ako, hello po, para... Hindi to AI. Hindi daw to AI at namayat daw siya mga kababayan. No? At tatlong araw na puro sabaw ang kanyang kinain. Pero parang wala namang nangyari sa'yo, Mr. President. No? Parang wala namang nangyari. Masaya pa rin eh. Siyempre, masaya ng mga Pilipino. Wow, namayot talaga ako. Ako sir, hindi, kasi galing ako Ikaw sa... hindi. Namayot. Ang close nila, no? Ang close talaga nila. Hindi kaya magsilos dito si F. Elisa, mga kababayan? F. Elisa. Napaka-sweet ng dalawa. Aray ko po. Ano to? Teleserye. Hindi po ito, hindi po ito prime time. Ito po yung pagpapatunay po nila that the president is all right, no, mga kababayan. Anong pakialam namin kung mangayat kayo o hindi? Castro, wala kayong pakialam kung pumayat kayo o hindi, ang importante po sa amin, mga kababayan, ay maibalik po, no? Or mapanagot ang mga big fish sa ating gobyerno. Baka nakakalimutan nyo na. Di ba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Just comment down below at eto. Pasadahan po natin ang video ito na kung saan mga kababayan, sabi po dito, Tota Soto, lupaypay. Ano to? Takot na ang bangag. Takot na mga bangag sa resback ni BP Sara. Ito po, pakinggan po natin. General's viewpoint, General Macanas, pasok. Impeachment is now an impossible dream. Makita mo yung kalungkutan niya, no? Yung pinaplano nila laban kay BP Sara, impossible dream na daw. Ganun ba yun? Kasi itong impeachment na naisampa kay Pangulong Marcos Jr., to me, tingin ko yan, sarswela lang yan, drama-drama lang. Wala akong aasahan yan. May babasura kagad. Ang tunay na impeachment, itong hinahanda nila para kay BP Sara. At timing, ang galing ng timing ng Supreme Court, kasi malapit na February 6, pwede na silang mag-file. Next week, ngayon, naglabas decision en banc with finality. Talagang tapos, unconstitutional. Nag-set na sila ng guidelines na dapat nilang sundin.
So, with this kind of words, impeachment is now an impossible dream. Makikita mo, yung hindi matanggap-tanggap Senator Soto yung decision eh. Ah, Paano nga niya matatanggap agad-agad, mga kaubayan? Di ba sabi nga ni Soto, handa na ako, di ba? Handa na raw siya sa impeachment ni VP Sara at ni President Bongbong Marcos Jr. So, handa na ako. Maraming ibig sabihin ng handa na ako, no? O, pag natanggal po kasi si PBBM, pag natanggal rin si VP Sara, sino po ang posibleng pumalit? It is the Senate President. So, handa na siya. Handa na siya sa impeachment ni VP Sara. Handa na po siya sa pag-impeachment ni PBBM. At handa na rin po siya ang pumalit sa kung sino man ang matatanggal. Diba? Pag natanggal kasi si President Bongbong Marcos Jr., makikinabang pa rin po si Soto. Kasi siya po ang magiging vice presidente. Diba? Kung matanggal naman yung dalawa, lalo nang pakinabang ni Soto. Diba? Kaya excited nga siya eh. Ngayon, wala. Palpak. judicial overreach daw? Ano yun? Parang, kapag basa ko sa kanyang statement, para bang dinidiktahan na ng Supreme Court ang Congress. May nabasa akong post ng mga abogado, si Attorney Regal Oliva, hindi. Ginagawa lang ng Supreme Court yung kanyang trabaho. Ganun yun. So, kung impossible dream ang impeachment, lalo na kay VP Sara, dapat magsaya na tayo mga ka-DDS. Dahil kahit anong gawin nila, mahihirapan sila talaga. Magbasa tayo sa... Okay. People who reacted. 6,800. 6,000 ang tumatawa. Hindi naniniwala dito kay Soto. 695 lang ang nag-like sa kanyang pahayag. Kasi kini-question niya talaga yung hindi niya matanggap ng buong puso ang desisyon ng Supreme Court na para bang nagkamali ang Supreme Court. Supreme Court pa talagang nagkamali, mga kabayan, no? Supreme Court pa talagang nagkamali. Ano ba ito? Sige nga, analisahin po natin to Ang mga judge po ay hindi po yan basta-basta. Marami pong pinagdaanan yan para matutunan ang batas. Di ba? Mga judge po yan Di ba? Na iniinsulto. Ito panginginsulto ito ni Soto. Sino ba si Soto? Anong alam ba ni Soto sa batas? Anong pinag-aralan ni Soto sa batas? Para ganyanin niya. Para hindi niya tanggapin, no? Yung desisyong ito. Nakaka-insulto ka dito po sa mga judge natin, no? Sa Supreme Court Justice, no? Justices. 'Di ba? Sino ba si Soto? 'Di ba? Sino ba ang mas credible? Sa kanilang dalawa, the Supreme Court Justices or si Itbulaga School Bukol Tito Soto? 'Di ba? Ako naman, 'di ba? Kaya pag naging presidente to, wala talaga tayong patutunguhan Isipin nyo ito, pangalawang palpak niya na ito. Una kasi yung sa China, yung persona non grata, 'di ba? Yung yung diplomat ng Chinese embassy. Pangalawa, ito pong ayaw niyang pagtanggap ng ng desisyon ng Supreme Court against impeachment complaint against VP Sara, di ba? Nako Soto, nagpapakita ka lang talaga na you are not, no? Hindi ka karapat dapat. Even pag dyan po, no? Although binoto ka nga ng taong bayan, pero ngayon nakikita na po ng taong bayan that there is something wrong, no, with you. Kasi eto, personal opinion mga kababayan, maybe
Soto is always on personal interest, hindi po interest ng taong bayan ang kanyang dinadala, no? It is always their personal interest, mga kababayan, no? Well, anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po dito, mga kababayan? Just comment down below. Yan, maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.